Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan special on Saturday. Makikipagkuntahan tayo ngayon alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa isa sa namumuno ng pinaka-importanting agency sapagkat if they fail, country fails. Sapagkat saan tayo kukuha ng pangpondo sa mga social services, infrastructure projects, priming the economy, saan tayo kukuha noon. So, kumbaga kung ako ang Pangulo, ang commander's guidance ko sa kanya, you cannot fail. Si Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. magandang umaga sa iyo. Magandang umaga rin, Ka Cesar. Sanay lang akong tawagin ka sekretary. Naninibago ako. No? Okay, Ka Cesar lang. Coms, kumusta kayo sa customs ngayon? Maayos naman. Ano? Of course, challenging itong trabaho na ito. Nang tanggapin ko ito, alam ko namang ito isa sa mabigat na trabaho sa bansa. Subalit nung alokin ako ni President Bongbong na pamunuan to mula sa Office of Civil Defense, tinanggap ko naman dahil alam ko naman yung dapat gawin sa Bureau of Customs. Alam mo naman yung customs, di ba? Hindi ka pa pumapasok, may husga na ang tao. Yes, may given perception naman yan. Given yan. May perception pa lang. Alam mo ba, nung yung aking kino-consider kong tatay-tatayan, I covered 5 coup attempts, no. So nung naging Vice Chief of Staff ako, General Salvador Mison, reporter ako, I would, visit him from time to time. Nung naging commissioner siya, never akong pumunta sa Bureau of Customs kasi baka anong isipin niya sa akin. Napakahigpit niyan si General Hindi Mison. lang yun. Baka anong isipin niya sa akin. Never akong pumunta. Nung nawala siya sa Customs, kape uli kami. Every Friday, sa kanyang 7th, naging director muna siya ng PNB, and after that, Fortune Tobacco, tapos naging presidente ng Basic Holdings. Every Friday, doon na ako kumakain ng saging na saba. Yes, alam mo naman, kasi si General Mison, Spartan. Yan yung tinatawag na officer and a gentleman. Officer and a gentleman. Mumingiti yan once a year lang. Alright, naalala ko din si Joe Taruk habang ini-interview si Commissioner Salvador Mison nung ang Disa Rich ay nasa Legazpi Village, Makati pa. Liberty and Action yung programa ni Joe Taruk. Sasabihin ni Joe Taruk, kailan ba mawawala yung perception dyan sa Bureau of Customs? Ang sagot niya, tingnan niyo ako. Parang ganyan. Parang itinaya niya ang sarili niyang pagkatao, ang kanyang kung ano man ang pagkakakilala sa kanya para husgahan ang ahensya. Kayo ngayon, anong nakikita ho ninyo pagpasok ho ninyo, anong nakikita niyo paglabas ninyo sa Bureau of Customs? Anong nakikita niyo pwedeng maging perception sa inyo ng ating mga kababayan? Ako naman, kasi Cesar, ang filosofiya ko sa trabaho ko at sa buhay, basta ang magulang ko, ilang mga kaibigan, mga 5 kaibigan lang, magandang tingin sa akin, okay na yun. Ang sa akin gawin ang tama, hindi naman ako naghahangad na maging popular talaga. Ang mga nakakakilala sa akin, alam yan. Basta ako'y binigyan ng misyon at malinaw ang binigay sa akin ng misyon ni Pangulong Bongbong Marcos, mangolekta ng tama sa Bureau of Customs at ito ay ireforma. Kaya mula nung nasa Office of Civil Defense ako, magkakasama tayo doon. Naghahanda tayo pag may bagyo, lindol, bulkan. Nung sinabing ako'y mamumuno ng Bureau of Customs, tama. Ang kaba ko dyan, kasi iisipin ng mga tao, lahat ng nasa Bureau of Customs, corrupt. Merong ginagawang mali. Ang akin naman, basta gagawin ko yung tama, at again, kung ang mga kasamahan ko ay nakikita ang ginagawa natin tama, yun sa akin, maganda na yun. Ngayon, ang dapat pagbasihan naman lagi, performance. Hindi yung sinasabi natin. Sa Bureau of Customs, ang pinakamagandang sukatan, kung talagang meron na ba reforma nangyayari, ay yung iyong collection performance. Kasi ganito yan, Ka Cesar. Pag mataas ang korupsyon, natural, hindi ka makakakolekta ng tama. Kasi sa iba na pupunta yung pera. Sa isang banda, kapag naman tumataas ang koleksyon, papunta doon sa target, ang ibig sabihin, nagkakaroon kayo ng tamang reforma. Hindi yan, hindi yan nakakalito. Malinaw yan, itim at puti lang yan. Pag tama ginagawa mo, makukuha mong koleksyon. Pag mali ginagawa mo, babagsak ang koleksyon. Very simple mathematics talaga dyan. Ngayon, yung mga nag-iisip na marami pa rin kalokohan sa customs, bigyan pa nila ng konting panahon. Maayos po natin yan. Yan ang nakasalalay dyan. Magandang pag-usapan yan siguro later on. Okay. Yung paano natin maayos ang Bureau of Customs. Alright. Okay, so ang mandato sa inyo ni Pangulong BBM
mangolekta ng tama at magreforma. Yes. Alright. Sa pangongolekta ng tama, di ba mayroon kayong target? Meron po. Monthly and annual target, no? Yung target naman nun, hindi naman ikaw ang gumagawa lang, di ba? Kundi kasama yung ibang government agencies. Tama ho ba? Tama po. DBCC yan, no? Ang pinamumunuan niya ng economic cluster natin, DBM, NEDA, Department of Finance. Yung mga matatalino sa bansa, sila po yung namumuno dyan. Ibinibigay nila sa amin anong dapat naming maging koleksyon. Sa isang taon, 1.003 trillion ang aming target for this year. Monthly, meron din kaming target, mahigit 80 billion plus lagi. Araw-araw, dapat nakakakolekta kami ng 4 to 4.2 billion pesos. Ngayon, babalita ko lang, medyo pagbubuhat ito ng bangko dahil kailangan gawin ko naman bilang pasasalamat sa aking mga kasamahan na gusto rin naman makapagtrabaho ng tama, ng maayos, na maipagmalaki rin nila sa kanilang mga pamilya na nasa BOC sila. Nitong namuno kami sa BOC simula noong July last year hanggang ngayon, buwan-buwan nakukuha namin ang target namin. Halimbawa, ngayong taon lang na to, nitong Enero 2026, lumampas kami sa target ng mahigit 1.1 billion pesos. Which means naka 5 billion kayo? Naka 80 billion plus kami. 80 billion On kayo. top of that, mahigit 1 billion. And then nitong February 2026, inaasahan lagi ang Pebrero babagsak ang koleksyon dahil Chinese New Year. Pag Chinese New Year, natural, walang trading activities sa China dito, bumabagsak traditionally ang koleksyon. Sa halip, kami ay umangat pa ng nakasurplus pa kami ng 700 million pesos. Noong March, kung maalala natin, nagsimula ang gera, February 28 sa Iran, ang gera sa Iran. Inaasahan, babagsak na naman koleksyon. Yet, naka-target kami at lumampas pa ulit kami ng 1.2 billion on top of the 83 billion target. Ngayong Abril, kasagsagan na nung gera, dapat may epekto ng gera. Nakagawa pa kami ng record-setting surplus. Lumampas kami sa target ng 7.8 billion. So, pag ang target natin ay mataas, isa yung sukatan na maganda naman yung nangyayari sa Bureau of Customs. Kaya nagpapasalamat ako lalo sa aming mga port collectors. Sinusunod nila yung tingin ko, yung paniniwala kong nakakaganda or magpapaganda sa aming performance at doon sa pagbabago na inaasam ng lahat. Alam niyo kasi, sir, ang problema naman ng customs, hindi ko naman problemang mag-isa to. Ito'y problema ng buong bansa. Kaya yan, again, ibinili ni Pangulong Bongbong Marcos na ayusin natin ang BOC. Alright. Again, yung target, importanteng maunawaan ng mga nanonood at nakikinig sa atin sa social media, YouTube and Facebook and sa regular channels natin, na ang target ng koleksyon ng Bureau of Customs ay hindi kapritsyo or whims lang na ginagawa ng Commissioner o ng BOC, kundi ito'y collective na sineset ng Budget Development Council na nandoon ang NEDA, nandoon ang Department of Finance, na sila yung mga nakakaalam ng numero ng economic activity natin and based on the historical data. Yes. So sila ang nagbigay na ito. May mga pagkakataon ba na itong Cebu ay taasan pa natin, o itong Bataan taasan pa natin, o itong Batangas babaan nyo masyado, yung mga ganon. May debate ito, di ba? May palitan ng mga numero ito. May discussion yan. In fact, are you part of that? Kasali po kami dyan. Lalong-lalo na do sa historical data, nagpo-provide kami ng mga datos, mga impormasyon, at tinitingnan din yung mga particular na economic activities, trading activities sa bawat puerto. Mabanggit ko lang, meron tayong 17 major ports. 17. 39 subports. So 56 ports po ang pinag-uusapan natin. So yung mga particular na detalye dyan, kung ano ba ang mga ipinapasok sa bawat port. Sa isang port, halimbawa, langis ang marami, sa isa naman bigas, sa isa naman other agricultural products. Iba-iba yan. So iba-iba ang karakter ng bawat puerto. So dapat malaman ng DBCC kung ano yung particular na dapat nilang malaman at kami nagbibigay naman nun. Nagkakaroon niya ng mahabang diskusyon. Kapag isinet na yung target sa kabuuan, sa buong taon, ibinababa naman namin yan doon sa aming mga particular na mga port collectors. Alright. So yan ang good news, no? Yung it appears na yung 1 year target ho ninyo ay masosobrahan ninyo sapagkat wala pa ang July, pero yung monthly ninyo, item number 2 ay mataas kumpara nung nakaraan, at item number 3, yung inaasahan na February at March na pwedeng bumaba
February sapagkat Chinese New Year, Chinese New Year. walang trading activity China and dito sa Pilipinas or at least less. At yung March naman, pumutok ang Iran-US war, February 28. You're saying na dapat bumaba, tumaas pa. Mamaya sa ating pagbabalik, ano na ang reforma na ginawa ng Bureau of Customs sa ilalim ng Marcos Jr. administration kung bakit nakuha at na-attain itong surpluses na ito. Samantala, Pilipinas ang oras, 18 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. Special. Tumunog na ang ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot. SOS Special on Saturday kasama si Cesar Chavez.
Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan special on Saturday at narinig natin ang paliwanag kanina ni Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs na yung target na ibinigay sa kanila ng Budget Development Coordinating Council, kasama dyan ang DOF, NEDA, DBM, based doon at based on performance, tumaas, magkaroon ng surplus. Ang tanong natin, anong reforma ang ginawa natin? Ang reforma kasi ay policy at sa organization din, ano? So, ano ang mga konkretong reforma ang pwedeng masabing pwedeng i-attribute sa Marcos Jr. administration? Unang-una, sentro nung pagbabago talaga dapat maintindihan natin. Ang modernisasyon, ito ay nakasandal doon sa tinatawag na digital transformation ng Bureau. Alam nyo, yung pagbabago ng tao, given yan, lahat tayo naniniwala dyan. I-level natin sa level ng tao mismo, yung pagbabago, naniniwala rin ako doon. Kaya lang, kailangan yung buong setup ng Bureau of Customs ay maging moderno na. Nang hindi na tayo umaasa lang sa kagustuhan ng individual ng pagbabago. Pero gagawin din natin yan. Ibig sabihin ng digital transformation, lahat ng proseso sa pagbabayad, simula pa lang sa pag-submit nung import documents, computation, magkano dapat bayaran, at ano ba yung laman ng mga containers. Hindi naman walang Hindi competition. na. At dapat yan 100% fully automated. No? Of course, Machine ang nagko-compute. yes, para kang pumunta ng ATM sa bangko. Di ba? Pipili ka na lang dyan ng transaction mo, balance inquiry, withdrawal, deposit. Wala kang kausap na bank teller eh. Nabawasan ang human intervention. Yung discretion. Dapat mawala. Mawala. Hindi lang mabawasan kasi, Okay. Sar, no? Kasi pag binigyan mo ng discretion, doon nagkakaroon ng creativeness eh. Doon nagkakaroon ng tukso. Di ba? So dapat, kagaya ng ibang bansa, ginagawa naman na ito, hindi naman natin iniimbento. We just have to adapt what's already available. Meron naman mga ibang bansa, wag na natin tingnan yung bansang Amerika, napaka-advance niyan. Yung mga kapitbahay na lang natin, Singapore, Thailand, Indonesia, ginagawa nito. So yun ang dyan tayo nakasandal sa ating reforma. No? Meanwhile, ano yung dapat gawin sa ngayon? Because this digitalization will take time. Meron kasi tayong procurement process. Yan mga next year pa mangyayari. Pero nasa gitna na kami ng negosasyon. Ngayon, ba't tayo nakakakuha ng target yung ating gustong koleksyon at lumalampas pa? Unang-una, yung paghihigpit natin sa computation. Nung tinanong ako ni Pangulong Bongbong kung ba't natin nagagawa yan, sabi ko, Mr. President, basic mathematics eh. Pag tama ang computation mo, tama ang iyong koleksyon. So, paano nagiging tama ang computation? Higpitan natin yung appraisal. No? At panagutin natin yung mga nagkakamali. Hindi ko ikinatutuwa at ako'y nalulungkot na marami na akong tinanggal at pinakasuhan. Ano? Pag-usapan natin later yan. Oo, Kasi yan ang isang exhibit sa B or C. Whether or not a commissioner can play hardball, no, within the organization. So, go ahead. So yung full digitalization, naka-identify kami ng 8 areas na dapat fully digitalized. Ito yung medium-term solution, ano? Technology-driven ang reforma. Kopyahin na lang natin yung nangyayari sa ibang bansa. Hindi natin kailangan magpakatalino pa. Galingan na lang natin yung pag-adapt ng mga available technologies. Ano? So, in place na yan, 8 areas yan. Halimbawa sa ating scanning machine, yung mga x-ray machines. Halimbawa ngayon, Walang human intervention dyan, ibig sabihin. merong operations yan, subalit ang ginawa natin, kung ano yung nakikita sa tinatawag na designated examination area, doon sa mismong binababaan ng container, pag binuksan yan, kung ano nakikita ng x-ray doon, nakikita din ng sabay at recorded sa central office, sa aming Okay. operation center. Alright. So hindi magkakaroon ng pagbabago ng imahe na kung ang laman yan Bugatti, ang iuulat mo pick-up truck, hindi na mangyayari yun kasi recorded na yan, may check and balance tayo ngayon, Tsaka may digital footprint yan. may digital footprints na. Yun ang pinaka-importante. Yes, So yung mga ganong immediate reforms, ginawa natin yan. Yung nga lang, kulang pa yung mga x-ray machines, dadagdagan pa natin yan. Including meron dapat na tayong yung CBRN, yung chemical, biological, radiological at nuclear capability, yung detection natin. Magdadagdag pa tayo. Then meron din tayong mga automation na ginagawa ngayon sa accreditation pa lang, risk management. Marami ang full digitalization. So dahil ginagawa natin yan, So yung accreditation, digitized na rin. sinisimulan pa lang. Sinisimulan Oo, pa lang. kasi Sar, hindi ganun kasimple dahil again may procurement process tayo.
Meanwhile, nagre-remedyo muna yung ating in-house IT group. Nagkakaroon naman ng unti-unting pagbabago. No? Alam mo At yung, nararamdaman na nila. I'm sure alam mo yung mga news in the past, no? Kapag may attempt ang commissioner na i-digitize yan, ang unang kalaban niya, sabi ni dating Executive Secretary Oscar Orbos, si Manong Oca, kung minsan ang gobyerno ang kaaway. Minsan nasa loob ang problema. Yung bang yung pagtututol doon sa digitization ay sa loob mismo ng Bureau of Customs, are you facing the same dilemma? Problem? Nung una, yan ang pakiramdam ko. Unang Alright. buwan. Sabi ko nga sa mga kasamahan ko, hindi ako naniniwalang mas mananalo yung mali sa tama eh. Basta gusto ng pinuno, ang tama laging mananalo yan. Pero naramdaman mo yan? Naramdaman ko yan. Kaya nagtanggal kagad ako ng mga tao eh. Yung mga ayaw sumabay, Cesar, tinanggal ko na kagad. Hindi kasi ako dapat managot sa pagkakamali ng iba eh. Oh. So sa unang buwan ko pa lang hanggang pangatlong buwan, yung ayaw sumabay sa pagbabago na hinihingi na ng buong Pilipinas, hindi ako masaya, ba't kailangan gawin yan, ginawa natin. Tinanggal ko na yan para iisa na lang yung kaisipan ng mga pinuno. Yung rank and file, ibang usapan pa yan. No? So balit kailangan banggitin ko, napakarami rin naman Cesar sa Bureau of Customs na gusto magtrabaho ng tama. Ng matino. Gustong magtrabaho ng maayos. Kasi may mga pamilya din naman yan eh. Ayaw din naman nila napapahiya sila pag lumalabas ng bahay, di ba? So, yung reforma naramdaman kagad yan. Yung resistance, nakita ko yan. Kaya lang, sanay naman tayo ng konti sa gera. Alam natin paano naman makipagbakbakan sa mali, ano? So, tinanggal natin yung mga ayaw at palagay ko naman karamihan as of today, nakita na nila na intention natin malinaw. Plus, kailangan banggitin ko to, yung full support of President Bongbong Marcos. Importante yan eh. Kailangan banggitin ko na binigyan niya ako ng pagkakataon na piliin lahat ng aking deputy commissioners. So hindi ako nakikipagtantsahan sa aking mga second in command. Deputy Commissioner for Intelligence, Enforcement, IT, and so on and so forth. Tao ko na yan. At yan ay pinagpapasalamat ko yung tiwalang binigay sa akin ni Pangulong Bongbong Marcos para dyan. Importante kasi yung core group mo ay iisa yung inyong kaisipan at iisa ang inyong layunin dito sa Bureau of Customs. Again, naalala ko si Customs Commissioner Salvador Mison, ano? Ang isang concern niya, pero ipinakita niya, kailangan talaga yung Commissioner ng Customs may executive ability, political will and foresight. Para yung binanggit mo kanina, black and white yan eh. Hindi, walang gray area Tama po. in decision making. Alam nyo, in the past, may ginawang matino ang commissioner, pero may appeal. May appeal sa Malacanang. Alam mo yung mga informal appeal, padrino system, sometimes sa Senado, sometimes sa House. Yun ang aking experience nung ako'y reporter. Minsan, walang magawa. Otherwise, babantayan ka sa mga susunod na oversight and exercise of oversight function ng mga hearings sa Senado or sa House, you will be harassed. But you're saying, under the Marcos Jr. administration, full powers, binigyan ka ng blanket authority to create your own team. Tama po. Ngayon ka, Cesar, ganun po yan. At itong team nyo, yung core group ninyo, pinili nyo ito. Opo, karamihan dyan galing ng National Defense. Binitbit ko. Okay. Alright. Nagpapasalamat kay Secretary Gibo Chodoro. Pinayagan niya akong Okay. kunin yung mga dati kong tauhan. No? Kalahati ng tauhan ko sa core group. Okay. Galing ng DND, ng Office of Civil Defense. Ano? Thank you kay Sec Gibo. Na-pirate ko yung mga tao namin from the Office of Civil Defense. Ganito naman, ano? Pagdating naman dun sa tanggapin na natin. Yung bansa natin, maraming pakisamahan, maraming pakikipagkaibigan. Hindi naman po pwedeng baliwalain naman natin yung mga nakikiusap. Ganito naman ang naging pakiusap ko or tawagin na nating gentleman's agreement ko doon sa mga, ang tawag ko nga po dyan, MBA. May backer ako, ano? Karamihan naman. Hindi lang, Or MNSA, may ninong Tama sa ho, administrasyon. Hindi lang naman sa BOC yan. Tanggapin na natin Correct, sa correct. lahat ng sangay ng gobyerno. Ganyan naman, ano? Third, ang developing economy tayo, ang kultura natin, importante ang kaibigan, kamag-anak. Given yan, ayoko makapagbulahan na ziren. Pero, ang akin naging kasunduan at agreement dito sa mga tumutulong o backers nitong mga empleyado namin, ganito po talaga. At ginawa ko na to. Sinabi ko sa kanila, sige, yung mga tao nyo nandyan lang, subalit kailangan sumunod sila sa programa. Tamang koleksyon at reforma ng BOC. At meron na akong mga natanggal na tao, binalikan ko yung kanilang mga backers. Sorry po,
hindi po sila sumunod, kailangan ko silang palitan. Ang binabanggit ni Commissioner Ariel Nepomuceno, kami ho sa media, nakakaalam nito at of course marami rin. Kung minsan yung collector ng ganitong port, yung ganitong deputy collector ng ganitong port ay hindi handpick at hindi kundi pinakiusap ng chairman ng Senate committee na ganito, House committee na ganito, o si congressman na malapit kay ganito, etc. etc. Tama. You're saying there is a compromise, all right? Pwede ka naman dyan, sumunod ka lang sa rules. Tama. At napatunayan na po natin, again, hindi ko naman ipinagmamalakit sinusumbat. May mga port collectors na po akong tinanggal, deputy commissioners na tinanggal, mataas na ranggo, at ilang mga matataas ding opisyal sa middle management na kapag di ka nakasunod, hindi para tiisin ko yung kanilang kamalian. Dahil ako may mission. Ako po ay mission-oriented. Yan po ang aking naging training at yan din po ang aking mission sa buhay. Kung ano ang pinagkatiwala naman sa akin ng Pangulo na gawin yan, na yan naman ay para sa bansa, gagawin natin yan. So, ang makikita naman on record na yung mga hindi makasabay sa agos na hinihingi natin po ay talaga nagpaamanin din naman ako dun sa kanilang mga backers na talagang time to go at time for me to choose my own people na magde-deliver kung ano naman ang inaasahan sa akin at inaasahan ko sa kanila na sa iisa naming layunin na mapabago ang Bureau of Customs. That's political will, ha? Political will ho yun sapagkat kuminsan sa bureaucracy ho natin, yung commissioner sometimes subservient sa chairman ng ganitong Senate committee, sa ganitong House committee, sa ganitong political party, etc. etc. Alright, sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin, sabi ng isang aklat, The Asian Godfathers, ito ho ay pinag-aralan ang ilang mga Taipans tycoons at in the process pinag-aralan ang mga katulad ng Hong Kong at kinumpara sa Singapore. Ang isang natutunan ko ron, what is a city without smuggling? What is a city without smuggling? No? Mamaya sa ating pagbabalik, pag-usapan natin anong nagagawa ngayon sapagkat yung smuggling ay parang embedded sa ating lipunan. Paano ito na re-reduce to bare minimum kung hindi man totally ma-eliminate? Anong plano at anong ginawa na ng Bureau of Customs sa ilalim ni Commissioner Ariel Nepomuceno? Samantala, Pilipinas ang oras, 35 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon!
Falcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Falcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Falcon, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang SOS Special on Saturday kasama si Cesar Chavez. Alright, feedback mula kay Tere at Chensa. Akala ko sila lang ang gumagawa ng target. So, ibig sabihin, target collections, no? So, hindi ho ang taga Bureau of Customs. Otherwise, baka pwedeng isiping self-serving. Alright, so ito yung mga economist, mga planner. Marami silang konsiderasyon dyan. GDP growth, currency fluctuations, Naku. inflation, particular regional developments, and so on and so forth. Naku, Marami pong pina-factor in to come out with a scientifically based target po ang DBCC. Okay. Before I ask about smuggling, kung paano kina-counter yan. Commissioner, nabanggit niyo yung GDP and other economic indicators. GDP first quarter is 2.8%. Inflation is about 7.2%. Tapos yung exchange rate natin naglalaro sa 61, sometimes 62. 3 economic indicators. Anong posibleng maging impact in implication yan sa collection ninyo? Ganito po. Ang pinakamadaling gamitin po na hindi komplikadong pag-usapan, GDP muna. No? Although lahat pina-factor yan, including fluctuation and currency exchange fluctuations. So, ganito po. Madaling tandaan, halimbawa ang GDP natin ay lumago ng 3%. Dapat ang collection din, theoretically, lumago din ng 3%. No? Kapag hindi sumabay ang paglago ng collection, meron problema. Ngayon, medyo pagbubuhat din po ng bangko. No? Pag ikinumpara po natin yung collection growth ngayon ng BOC kumpara sa GDP growth at yung kumpara sa collection na nangyari for the same period last year, itong Abril lang 16% growth kami. At yung January to March, nagpa 5 to 6% growth kami. Ibig sabihin, Hindi mas mataas yung aming collection sa GDP growth. Ang paliwanag dito, nakakaranas na po tayo ngayon kahit papano, kahit hindi pa tayo fully automated, nakakaranas na tayo ng collection efficiency. Mas malaki na yung nakokolekta natin dahil sa paghihigpit natin. So yung collection efficiency, hindi ko muna tawaging windfall. Kumbaga, logical consequence. Tama po. Logical consequence of digitalization program ninyo. Kahit hindi pa fully, tama ba? Yes. I mean, in scale of 1 to 10 the full scale of digitization, nasaan tayo? Wala pa tayo sa 5. Wala pa tayo sa Malayo pa tayo. Kaya So it can go higher. Opo, kapag ka of na course. fully implemented. Tama po. Ito bang, just to visualize, ito bang digitalization more on Metro Manila, Southern Tagalog, Central Luzon? Or Buong Pilipinas, Buong Pilipinas. po yan. Kaya may roll out yan. Again, gusto ko sana ngayon to. Kaya lang, meron tong procurement process kasi. Ibig sabihin, this should be transparent, sumusunod sa ating bagong procurement law. Hindi po to pwedeng madaliin. Mararanasan po ng bansa yung full automation natin, full digitalization, mga middle of next year pa. Pero huwag tayong mag-alala. Habang inihintay yun, may mga reforma tayong ginagawa ngayon. So, yung full digitalization, dahil nga sa procurement process, hintay-hintay lang tayo, pero ginagawa natin yan. At yan ay may full support ni Presidente. O ngayon, naintindihan ko na.
Kasi dati ang target natin sa GDP, nagsimula tayo ng 6.8, 6.7, umabot tayo ng 6.4 at kalagitnaan ng 2025 nasa 5.4. Medyo ninenervyos na tayo. When I was interviewing economists sa programang ito last year, third and fourth quarter, pumupunta na tayo sa 4.5, 4.4. Ngayon, first quarter, 2.8. Kung walang digitalization, posibleng mag-reflect, tama ba? Tama pa yun. Yung 2.8% GDP natin, gross domestic product ko natin, dito sa collection ninyo. Tama ho. So maliwanag na dahilan sa, pwede ko bang sabihin, timely, at least within the Marcos Jr. context ng, say, 4 to 5% or 40 to 50% ng, tama ba? Did I get correctly? Tama 50%? 40 to 50% or 5% lang? Ano ba? Depende sa buwan po. May buwan na 3% kami, may buwan na 5 to 6%. Pero ngayong April, naka 16% growth kami year on year. So maliwanag because of digitalization. Kasama ho yung partial digitalization natin ngayon at yung paghihigpit po natin sa assessment. Assessment. Importante po yun. Kasi di ba, halimbawa, in-assess ka ng 100. Tama ho? Tama po. Sabi ng aking political science teacher, Dr. Clarita Carlos, validate every knowledge claim. Pag sinabing binigyan ka ng assessment na 100, nire-review nyo pa yun, hindi ba? Tama po. Kasi baka mamaya binabaan mo yung assessment mo para ma-attain mo siya, hindi ba? Para mas malinaw po kasi Cesar. Sige po, nga, sige. Mas ma-imagine ng ating tagapakinig. Ano? Halimbawa po, dumating yung karne. Halimbawa, baboy. No? Ang dating mga nakakagawian, halimbawa, idideklara nila na hindi prime parts. Ibig sabihin, mga yung tinatawag na laman loob lang o yung mga taba lang. Ano? So yan ay mula sa 0 up to 5% lang ang babayaran nila. Doon sa tamang babayaran. Let's say, ang babayaran nila dapat 10 million. Dahil dineclare mo, minisdeclare mo kung ano yung laman ng container na yan, ang babayaran mo mas mababa. Okay. Dahil nga, binantayan natin yan at yan ay pag in-x-ray mo, makikita ano yung laman na tama at nakikita sa aming command center sa central office, ang hirap na ngayon na iba yung iniuulat, iba sa laman talaga ng container. Yun yung declaration na magiging tama at magiging tama din yung assessment kapag binantayan mo ng todo-todo. At ang importante rito kasi, Cesar, yung mga nahuhuli natin, kapag meron kaming duda pa lang, pinagpapaliwanag na namin yon. At kapag hindi maganda yung paliwanag, pinaparekomenda ko ng kaso yan. Again, hindi ako natutuwa, no? Pero naobliga akong gawin yan. Halimbawa, doon sa nangyaring sa very high profile case sa Subic, nagkaroon ng agricultural smuggling, yan ay inimbestigahan sa Senado, sa Kongreso, at ako'y naobliga na siyam sa aming tauhan mismo ay inirekomenda ko, nakasuhan namin. At dahil sa takot siguro ng iba na gumawa pa ng mali at nalalaman na nila ngayon na tayo naman ay gagawin natin ng tama, medyo nagbe-behave ngayon ating mga tauhan. So dahil sila ay nagkaroon ng respeto sa tama or sa batas, gumaganda yung ating assessment. Ang importante lang ngayon, yung aming pamunuan ngayon ay dire-diretso lang dapat yung ating ginagawang paghihigpit sa declaration, assessment, yan din ang magiging punot dulo ng tamang pagbabayad. Hindi ka pwedeng matulog dito, no? Yeah. Hindi ka pwedeng parelax-relax dito. And while you in good faith pinagkakatiwalaan natin yung mga co-workers natin, history ng human kind, no? Nandun lagi yung tukso. So itong mga araw-araw na laban ng to kasi ganito pa kailang banggitin ko pagkakataon ko na po ito, no. Inuuna ko pa nga yung mga nagni-name drop Halimbawa, again, we have 56 ports, 17 major ports yan, ano. Kapag sa malalayong pantalan may nagsabing ito ay may utos si commissioner, ang utos ko sa lahat ng magbanggit niyan, unahin yung hulihin. Bilang pagpapatunay na hindi natin palalampasin or sa salitang Ingles, we will not tolerate such malpractices. Kapag nag-name drop na ibaba yung babayaran, ang utos ko, hulihin yan, unahin. At kung pwedeng ang i-entrap yan, sasama pa ako na pusasan yan. Pangarap ko yan na may mapusasan na nag-name drop, pangalan ng Pangulong Bongbong. Marami ba yan?
So far. Sa simula. Sa simula. Sa simula may mga sumusubok. Ngayon nabawasan na? Wala Meron na ako pa rin? narinig sa ngayon. Sa ngayon. O baka hindi na lang sila nagsusumbong sa inyo? Maari. No? Pero meron tayong bagong innovation. Kailangan talaga intelligence work dito, no? Medyo linya naman natin yan eh. Linya natin yan. Marami tayong nahuhuli ngayon. Left and right. Makikita natin mga kababayan. Left and right. Ang dami na nahuli natin. Bilyon-bilyon. Ang kritisismo na lang, natama naman. Ang kritisismo na lang, bakit walang napapanagot? So tinignan ko yung datos. Sige, ngayong panahon na para may mahuli tayo, dapat may managot sa korte. Importante yun, okay? Kagaya kahapon, nagsampa na kami ng ika-78 na kaso. Okay. Since last year until today, 78 cases involving 220 persons of interest or respondents sa mga kaso. Pero ang kaibahan ganito, hindi na dapat ang nananagot lang ay yung driver, helper o gwardiya ng mga warehouse. Sa pamamagitan ng pagtulong sa amin ngayon ng NBI, ng DOJ mismo, nag-usap kami ni Secretary Vida at the former Secretary of Justice, ngayon Ombudsman Boyeng Rimulya, nag-usap kami dati, tutulungan nila ang BOC na doon pa lang sa investigasyon, case preparation, prosecution, sama-sama na kami. Kaya magkakaroon kami very soon ng formal na kasunduan ang BOC, ang National Prosecution Service, yan yung mga piskal, at ang NBI, sama-sama na kami para makuha namin yung tinatawag ni Secretary Rimulya, now Ombudsman Rimulya, yung certainty of conviction. Ibig sabihin, matibay yung aming investigasyon at yung isasampang kaso kung sino talaga ang nasa likod ng mga smuggling. Kasi kung ang mahuli natin, again, helpers, yung tumutulong, driver, pahinante, hindi po titigil. Pag sinama nyo yung mga principals, hindi lang yung driver, yung nagbabantay, etc., is that based on regulations and law? Tama po. Bakit hindi ginawa yan in the past? Hindi ko po mahulaan po yun. Ano? Basta ako, ang kaya ko lang ipaliwanag yung panahon ko. So in other words, hindi kinakailangan ng bagong regulation, kundi Existing nandiyan na naman yung po yan. batas at regulation na dapat na isasama yung mga principals. Tama po. Existing po. Pero kailangan bagitin po natin ito. Meron pong malakas na batas ngayon. Kaya yung mga nakikinig na plano pang gumawa ng mali, kailangan matakot sila. Yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, napakalakas na batas niyan. Kapag ikaw ay nakasuhan yan, may threshold kasi ang smuggling. Ano? Pag 10 million and above, yung ipinasok na smuggled agricultural products, at nakasuhan ka, kaso pa lang sa korte, no bail yan, walang piyansa, kulong kagad yan. Dapat matakot sila dyan. Meron na ba? Meron kami nirekomenda na. Yun nga sa Subic. Isa pa lang? Isang kaso involving around 20 respondents, tagalabas. Yun nga lang, unfortunately, meron tagaloob din ng BOC. So, kailangan matakot sila at dyan. least pwede na mag-strike ng fear ito. Palagay ko naman. Makikita Nobel nyo. recommended. Nobel recommended. Ngayon, babanggitin ko. Teka, in the past ba meron ganito? I mean, may nag-file na Ngayon lang po invoking talaga eh. Ngayon lang po anti-agricultural talaga. Ngayon lang po. smuggling. Of course, with due respect, no, wala pa yung batas na yan. Wala Of pa course, naman. understood. Ngayon, kailangan banggitin ko. Marahil, ito teorya lang, ang ulat sa amin ngayong nung natapos ang Abril, yung deklarasyon ng mga karning pumasok, particular yung swine o yung baboy, nag-increase ng 40%. Yung deklarasyon, hindi naman tayo kumain ng lahat. Marami. Tayo. In other words, Lahat ng mga mamamayan natin, hindi naman dumoble kinakain natin. pero yung collection, Tomas, deklarasyon. Pero dumoble ang deklaradong baboy na pumasok at naging more than 50% ang nakolekta naming value ng mga pumasok na karning baboy. Ibig sabihin, malamang nagkakaroon na ng respeto o takot sa batas. Kasi hindi naman tayo dumoble ng kinakain natin eh. Bakit dumoble ang koleksyon? Bakit dumoble ang deklarasyon? Marahil, meron ng epekto yung ating ginagawang paghigpit at pinapanagot natin yung mga sumubok dati at nahuli na magkaroon ng agricultural smuggling, particular dito sa baboy. Alright. Maliban sa baboy, ano yung center of gravity ng mga tinututukan ninyo pagdating sa agricultural smuggling? Biling kasi ni Pangulong Bongbong Marcos, agricultural products. Ibig sabihin, baboy, Livestock. baboy, Poultry. beef, pati ang chicken, pero kasama sa agricultural smuggling kasi ang sigarilyo.
Kaya kung mapapansin natin mga kababayan, kaliwat kanan ang paghuli ng sigarilyo. Meron pa nga minsan na nagtanong kung bakit ang Highway Patrol Group mas maraming nahuhuli. Hindi po, sama-sama kami ng huli. Kasama namin ang PNP, NBI ngayon, at ang Philippine Coast Guard. Kasama namin ang Philippine Navy sa paghuli na. Kasi tatlo. Bagong convergence ba yan o kagagawa lang? Personal kasi kami magkakaibigan eh. Kaya nung okay. pumasok ako rito, yung iba, mga mas bata sa akin sa Philippine Military Academy, madali ko silang tawagan eh. At yung iba naman, ngayon, bagong NBI Director, kaibigan din naman natin. So mabilis yung koordinasyon, ipo-formalize lang namin para kahit iba na ang Commissioner ng Customs, iba na ang NBI Director, iba na ang Secretary of Justice, ngayon si Secretary John Vic, so magkakaibigan kami, ipo-formalize namin to institutionalize the cooperation among agencies, enforcement agencies. Enforcement. Importante po yan. Engineering enforcement. At nakikita ko pa isang education. Yung nakikitang nagre-raid kayo, in effect, ini-educate natin yung stakeholders ninyo. Tama po. O ito baka kayo na ang sumunod kapag hindi kayo nagbago. O pag nahuli namin kayo na ang susunod. Parang that's part of the executive ability ng namumuno sa isang bureau katulad ng Customs. Laging ipinapakita na yung simbolo ng governance Tama. ay doon sa panguhuli. Ano yan? Nung panahon ni Secretary Gary Teves ng DOF, ang mandato niya every Thursday magkasama hindi lang Customs, kasama ang BIR. Nagsasama sila sa pag-profile ng kaso sa Department of Justice. Ito as the need arises sa inyo? Ganun po. Pinoformalize na natin yung pagsasamahan ng, again, enforcement agencies at mararamdaman natin yung kagandahan yan very soon. Ang target namin ni Secretary Vida, okay na rin kay Secretary Frederick Go ng Department of Finance, na ngayong Hunyo, ma-formalize na natin to. Upang again, maging systematic at mas matibay yung pagtutulong-tulong ng mga ahensya ng pamahalaan ng enforcement agencies. Again, mula pa lang sa investigation, case build-up, hanggang prosecution. Alright. Alam nyo, 3 minutes na lang naiwan. Marami pa akong tanong, pero isang issue ngayon, Commissioner, stalled balikbayan boxes of OFWs. Anong solusyon nyo rito? Salamat sa tanong. No? Alam nyo, lagi nasisisi dyan ng Bureau of Customs eh. Nung pumasok ako, nalaman ko noong Oktubre, ang daming reklamo lalo sa ARTA ng ating mga OFWs laban sa BOC. Okay. Kaya lang, nung imbestigahan ko to, ngayon na-resolve na natin to, nung imbestigahan ko to, ang lumalabas, akala ko 100 boxes lang ang pinag-uusapan eh. Ang lumabas sa pag-uulat, meron tayong mahigit 42,000 balikbayan boxes na ipinadala ng mga OFW sa abroad. Nagtiwala sila sa mga iba't ibang kumpanya, nagbayad sila ng mga $100, mga 5,000 piso po yan. Ano? Ang kabuuan ng ibinayad nila, mga 330 million sa 11 kumpanya. Napakarami nun ngayon. 11 kumpanya lang? Opo. Itong 42,000 balikbayan boxes? Pero ang 36,000 sa 42,000 ay sa isang kumpanya na ang tawag ay Makati Cargo Express. Yan yung dinemanda ko kahapon. Mayroon bang interlocking directorship dito na pinag-uusapan natin? Tinitingnan natin yon. Pero yung pinakamalaki ang naging kasalanan, itong Makati Cargo Express. Yan yung dinemanda ko kahapon. Ngayon ganito, pag tinignan nyo sa kanilang website, Cesar, kung bakit hindi nila na-deliver yung mga boxes, nakalagay doon, pending in the Bureau of Customs. Kaya sa amin galit. Subalit ang katotohanan, pagdating dito ng mga containers na pinagkatiwala ng mga kababayan natin sa kanila, containers na naglalaban ng mga boxes, itong mga partners nila dito na forwarders or deconsolidators, hindi nagbayad ng buwis, hindi nila binayaran ng mga ports, yung port charges, hindi nila binayaran shipping cost, hindi nila binayaran ng Philippine Ports Authority. Wala silang binayaran, kaya ang tawag dito, inabandon na nila yung mga containers na naglalaman ng mga boxes. Yan ang mahigit 2-3 taon yung mga boxes na yan na pinaghirapan ng mga OFWs. Ay, alam mo ang mga OFWs natin, narinig ko sa kanila, buwan ang binibilang nila or taon para mabuo yung isang balikbayan box. Yan hindi naman pasalubong lang eh. Correct.
Yan ay simbolo ng kanilang pagmamalasakit na may relasyon pa sila sa mga pamilya nila sa Pilipinas eh. Pinaghirapan yan. Pinaghirapan yan. Iniipon. Sabay ang isisisi nila sa BOC. Walang kinalaman ng BOC dyan. Dahil yan, dapat binayaran itong mga deconsolidators na to or forwarders at ilalabas mo sa pantalan at sila magdi-deliver isa-isa sa mga bahay ng mga OFWs. Anyway, ginawa ho natin, kinausap na natin lahat ng dapat pagbayaran. Ang ICTSI, ATI, PPA, lahat sila. Kinausap namin na kung pwede, wag na nilang singilin itong mga boxes na to. Pumayag sila. At yung kailangan naman namin pondo para ma-deliver sa mga bahay, 30 million yan. Kinausap ko si Secretary Frederick Go. Yan ang swerte ko, mayaman ng boss ko. Sabi niya, pag hindi sagot ng Malacanang, sasagutin niyang personal yung 30 million. Buti na lang sinagot naman ni Pangulong Bongbong Marcos yung 30 million. Kaya na-deliver na namin halos lahat. Ang natitira na lamang sa 42,000 boxes na inabandonado ng mga kumpanya na yan, ang natitira na lang na for delivery, mahigit 3,000 na lang. Oh, mabilis. Pero December Pero pa, without prejudice, yung filing ng cases sa mga ano. sasampahan pa namin yan kasama ng NBI, kasama ko ang NBI, sasampahan pa namin ng large-scale estafa yung mga kumpanya na yan. Kaya lang sana yung mga nakikinig natin mga kababayan, yung kamag-anak ng OFW, kung pwede lang, wag na sila magtiwala doon sa mga fly-by-night na mga kumpanya. Alam ko naman nagtitipid sila, no. Kung pwede ko lang banggitin, nauunawaan ko yan kasi ang mother ko retired OFW yan eh. Naunawaan ko yung naghihintay ka ng box mo ng pasalubong. Pumili na sila yung mga OFWs ng tamang kumpanya. Hindi ako pwede mag-endorse. Alright. Meron mga pangalan naman na globally respected. So tingnan din nila yung website namin ng BOC. Meron kaming listahan Ng blacklist. ng mga naka-blacklist, yung mga dinimanda namin. Alright. Huwag nilang puntahan yan. Huwag na nilang padalan ng boxes nila yan. Alright. Dami pa akong tanong, pero wala na tayong oras. Susunod na. Si Ombudsman Boying Rimulya at mga kasama sila at Justice Dudu Dulay, pati na si Ed Javier at Jonathan Pao at Barkada para sa executive session. Commissioner, mukhang hindi kayo busy. Ang dami yung ginagawa. Commissioner, siguro after 3 months or tingnan natin kung o bago magpasko, tingnan natin ang another performance sapagkat busy na kayo ngayon, di ba? Sa pagbibigay ng report sa Department of Finance, well, maaring consolidated na yan para sa susunod na State of the Nation address ng ating Pangulo. At budget, Budget na rin. Ano na rin po. Alright. Com, maraming salamat. Salamat din po. Makakasa naman po ang ating kababayan, ginagawa po natin yung pwede nating magawa upang mabago ang Bureau of Customs. Alright, inyo pong napakinggan ang ating pagkikipagpanayam kay Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Sa lahat ng nakinig sa atin, 18 stations nationwide, more than 1,000 cable channels nationwide. Maraming salamat po sa inyo. At pati na sa mga nanood sa Facebook, YouTube channel, pati na sa nag-participate sa ating messages. Yung iba mga tanong ninyo, siguro papadala na lang namin kay Commissioner Nepomuceno. Maraming salamat. Happy weekend everyone. Ako po si Cesar Chavez at ito ang Special on Saturday. Ang 24th KBP Golden Dove Awardee at Rotary Club of Manila Centennial Public Service Radio of the Year Awardee, Mr. Public Service, Cesar Chavez. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa Special on Saturday ng DZRH.